Naaalala niyo pa ba ang isang pelikula na nagbigay sa inyo ng trauma na sa sobrang takot niyo, isang beses niyo lang ito pinanood sa buong buhay niyo? Ito yung sa akin. Ang pelikulang ito ay pinamagatang Aswang, nirelease noong 1992 na pinagbidahan ni Manilyn Reynes at Aiza Sigera. Si Alma Morena naman at ang legendary Lilia Contapay ang gumanap bilang Aswang. Nagsimula ang kwento sa isang maliit na baryo ng Talisay. Makikita natin ang mga kalalakihang masayang nagiinuman. Birthday ni Emil, ang karakter ni Joey Marquez sa pelikula. Habang umiihi, ay nakakita siya ng magandang babae. Sinundan niya ito sa pag-aakalang ito ang regalo ng mga tropa niya sa kanyang kaarawan. Alam niya na siguro ang sumunod na nangyari. Lumipat ang kwenta sa Maynila, kung saan nakilala natin ang ating mga bida. Si Kathleen, isang napakakulit na bata. Si Mang Dudoy, na driver ng pamilya. At si Veron, na yaya ni Kathleen. Pagdating nila sa bahay, nagtaka sila kung bakit may nakaparadang van sa labas. Doon nila nalaman na pinatay pala ng mga magnanakaw ang lahat ng nakatira sa kanilang bahay. Kasama na ang nanay ni Kathleen. No problem. Napilitan silang magtago sa probinsya sa takot na balikan sila ng mga magnanakaw. Nagkataong si Emil pala ay pamangkin ni Mang Dudoy. At dahil nasaksihan ni Veron ang pagpatay sa nanay ni Kathleen at nakita niya rin ang pagpatay sa ilang mga kasambahay, nakaranas ito ng matinding trauma. Sa lamay ding yun ni Emil, may isang napakagandang babae na pag-alagala. Nakita ko na ang babaeng yan. 35 taon na ang nakakalipas. Dito din natin nakilala si Dr. Abraham, isang doktor o eksperto daw sa mga aswang. Ang pinakagusto ng aswang ay mga bata. Pwede na! Pero totoo, mahilig talaga siya sa mga bata. Kaya nga takam na takam siya doon sa ipinagbubuntis ng asawa ni Emil, pati na din kay Kathleen. Isang araw, dahil sa kakulitan ni Kathleen, nawala ito sa paningin ni Veron. Hinanap niya ito hanggang sa makarating siya sa gubat. At itong tagpong ito ang nagbigay sa akin ng trauma. Marahil iniisip nyo na hindi naman ganun ka nakakatakot ang tagpong ito. Totoo naman. Pero kung naranasan nyo rin na maligaw sa bundok, noong 8 taong gulang pa lang kayo, at makakita kayo ng matandang nagwawalis sa isang isolated na kubo, siguro maiintindihan nyo. Balik tayo sa kwento. Muntik nang mabiktima si Veron ng aswang. Ngunit nakaligtas siya dahil natagpuan siya ng kanyang kababata. Pero sa huli, nagdesisyon pa rin ito na itago ang nangyari sa kanya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang buntis na asawa ni Emil, biglang may sumilip sa bubungan. Kinaumagahan, patay na ang asawa ni Emil at wala na ang bata sa sinapupunan. Sa galit ni Mang Dudoy, nagdesisyon ito na patayin na ang aswang. Pinuntahan niya ang bahay nito sa gubat. Sa kasamaang palad, natuntun na pala sila ng mga magnanakaw. Napakasaklap ng pagkamatay ni Mang Dudoy.
Nagtago sa bahay bakasyonan sina Veron at Kathleen, ngunit sinundan sila dito ng mga magnanakaw, pati na rin ng aswang. Napatay ng aswang ang dalawa sa mga magnanakaw, ngunit nabaril naman siya nito. Biglang naalala ni Veron ang sinabi sa kanya ni Dr. Abraham. Kailangang maupo ang isang taong mortal sa pinakamataas na baitang ng hagdan ng kanyang bahay. Pag sumikat ang araw, mamamatay ang aswang. Dali-dali silang pumunta sa bahay ng aswang at umupo sa pinakamataas na baitang ng hagdan. Sa huling desperasyon ng aswang, nagpalit anyo ito bilang nanay ni Kathleen. Nauto naman si Kathleen, kaya napilitang makipagbuno ni Veron sa aswang. Dahil sa nanghihina na ang aswang, wala itong nagawa kundi magpalit anyo ulit bilang si Veron para utuin uli si Kathleen na umalis sa hagdan. Ngunit hindi na ito umepekto kay Kathleen dahil kilala niya ang kanyang yaya. Sa huli, hindi na nakapasok ang aswang sa kanyang bahay at tuluyan na itong namatay. Napakarami ng pelikulang lumabas tungkol sa aswang, pero ang pelikulang ito ang hindi ko makalimutan. Hindi na siya nakakatakot katulad ng dati, pero na-enjoy ko pa rin ang pelikula dahil para akong bumalik sa nakaraan. Kung nagustuhan nyo ang ganitong content, paki-like and subscribe naman ang aking channel. Paki-comment na rin kung anong naramdaman nyo sa pelikulang ito at kung may lumang pelikula kayong gusto nyo i-review natin. Ito po ang Daily Nostalgia. Hanggang sa muli, paalam!